Good morning. Hala, nakasayaw na kayo't lahat. Good morning po. Good morning, Father. Akala ko kulang pa yung sayaw, papatayuin ko sana ulit kayo para sumayaw no? Baka po medyo inaantok. Ang panahon ngayon ay maulan, kaya kinakailangan sabayan din natin ng gising na pananampalataya, no? Hindi po pwedeng inaantok din pati yung ating pananampalataya. Maganda yung ating araw ngayon, nakapasok kayo kahit maulan. Alam ko medyo struggle siguro yung iba dahil syempre medyo mahirap no, sa biyahe. Pero dahil nandito na kayo sa loob ng kumpanya, kaya simulan natin yung ating araw na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Bago tayo pumunta doon sa ating gospel na narinig, no? Kasi medyo kinakailangan malinaw sa atin saan ba nanggaling yung mga salita ni Kristo na yon, no? Kasi medyo pag binasa po ninyo at hindi natin naintindihan yung buong konteksto, iisipin na lang natin, bakit parang kakaiba yung kanyang salita? Ang sabi niya, ang hatid ko ay tabak, no? Away, hindi kapayapaan, no? Siguro pag naririnig nyo yan, parang sabi mo, parang kakaiba. Parang si Kristo kanya pa nanggaling yung salitang magtatalo-talo yung nanay at saka yung anak, yung lalaking anak at saka yung tatay, yung biyanan, ano tama ba? Biyanan at manugang ba? Gano, naglalaban. No? Pag inisip ninyo, parang hindi naman yata magandang sa Diyos pa nanggaling yan. Pero bago natin puntahan yon, tingnan muna natin saan ba nanggaling ito. Yung buong chapter 10, no, kasi po yung gospel ngayon ay last part ng chapter 10 ni St. Matthew. Sa buong chapter 10, pag binasa po ninyo yung simula ng chapter 10 ni St. Matthew, ito po yung pagpili doon sa 12 alagad. Okay? So naririnig na po ninyo yung gospel na yan ng mga nakaraan. Si Jesus pumili ng 12 alagad. Pagkatapos niya pumili ng 12 alagad, pumili ulit siya ng ilan pa? Narinig nyo yan, yung mga nakaraan. 72. Di ba? Mayroon pang 72 na pinili pa ulit. Mayroong 12, mayroong 72. At yung mga piniling alagad ni Kristo, mayroon niyang mga ibinigay. No? Yung unang mga ibinigay ni Kristo ay, binigyan sila ng kapangyarihan. At ano po yung kapangyarihan? Sabing ganon, magpalayas kayo ng demonyo. Di ba? Yan yung mga binigay na kapangyarihan sa kanila. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Yan yung mga binigay ni Kristo doon sa mga alagad na kanyang pinili. Pagkatapos ng bigyan ng kapangyarihan, binigyan ni Kristo ng instructions. Ano yung instruction niya? Sabi niya, sa alinmang bayan kayo pumunta, no, wag na kayong magdala ng supot, pangyapak, no? Mga sandalyas, di ba? Sabi ni Kristo, pag kayo'y nagpunta sa alinmang mga bayan na pupuntahan ninyong yan, huwag nyo nang dalhin kung ano-ano yung mga magpapabigat sa inyo. Ang isipin ninyo, pupunta kayo sa lugar na yan at maghahatid kayo ng kapayapaan. Pagkatapos ng magbigay ng instruction doon sa kanyang mga alagad, pag nagpunta sa lugar na yon, sabi ng Kristo, binigyan ulit naman niya ng warning. Sabi niya sa kanyang mga alagad, pagpunta niyo sa alimang bayan na yan, maghatid kayo ng kapayapaan. Pag hindi kayo winelcome dyan, alis na kayo. Ipagpag na ninyo yung mga sandalyas ninyo, yung mga alikabok sa mga sandalyas ninyo, lumipat kayo ng ibang lugar. Diba? Yun yung sumunod na binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad. Bigyan ng warning. Pagkatapos na magbigay ng warning, ayan, itong gospel na ito na yung sinabi niya. Ito na yung sumunod. At sabi niya, pagpunta ninyo sa mga lugar na yan, makikita ninyo, ang hatid ninyo, away. Magdadala kayo dyan ng away. Pag ipinakilala ninyo ako sa mga taong yan, magtatalo-talo yan. Bakit? Kasi may ibang maniniwala, may ibang susunod, may iba hindi. Sa pamilya niyan, pag tinuruan mo yung buong pamilya, may ibang maniniwala, may iba hindi. Kaya mismo yung pamilya, magtatalo-talo. Yung mga pamilyang yan, hindi magkakasundo. Bakit? Halimbawa, yung isang pamilya pinuntahan mo, may business yan.
Pag sinabi mong unahin mo lagi ang Diyos, makinig ka sa Diyos, sasabihin ng isa, hindi po pwede. Dapat mauna tayo magtrabaho kasi wala tayong kikitain. Kaya ano mangyayari? Hindi magkakasundo yung magbuong pamilya. Yung nanay at yung anak na babae, hindi magkakasundo kasi iba sila ng gustong priority sa buhay. Iba yung gusto nilang paniwalaan. Iba yung gusto nilang unahin. Kaya hindi sila magkakasundo. Kaya anong sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, makita ninyo, ang hatid ko ay hindi kapayapaan, kung hindi pagtatalo-talo. Kasi pag nagpunta kayo sa lugar na yan, sigurado pag naghatid kayo ng salita ko dyan, may mga hindi magkakasundo. Merong hindi magkakaroon ng pagkakaunawaan. At yun marahil yung gustong sabihin ni Jesus sa mabuting balita. Hindi naman dahil gusto niyang magtalo yung mga tao. Ang hatid lamang ni Jesus ay sana malaman ninyo kung ano yung inyong priorities sa buhay. At yan marahil yung gustong ipaunawa ng Diyos. Ano ba yung priority natin sa buhay? Ano ba ang gusto nating unahin sa buhay? Sino po ang nagsimba kahapon? Taas nung kamay na nagsimba. Ayan, salamat po sa nagsimba. Yung mga hindi nagsimba, uulitin ko po yung gospel para alam po ninyo yung gospel kahapon. Sabi kahapon, yung gospel, nagtanong yung scribe, no? Yung scriba. Sabi niya, Panginoon, ano ba ang dapat naming gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? At ang sagot ni Jesus sa kanya, ano ba yung nakasulat? No? Ano ba yung nasa kautusan? Sabi ng scribe, ang nakasulat, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas at pag-iisip. Yun yung una. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Jesus sa kanya, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. No? Kaya pag inisip ninyo, kahit doon sa utos ng Diyos, dalawa lang yung pinapagawa. Pero ang una ay ibigin ang Diyos. Yun yung number one. Pangalawa lang yung ibigin yung kapwa. Kaya pag tinanong mo ang iyong sarili, ano ang priority mo para ikaw ay mabuhay? Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, ano ang uunahin? Ibigin ang Diyos. Sino po dito yung gustong mabuhay? Yung magkamit ng buhay na walang hanggan. Sino gusto? Sige, yung mga magtataas, sigurado ho ako mararating nyo yan. Yung hindi magtataas, bahala na ho kayo, hindi ko na kayo matutulungan, no? Pero pag inisip ninyo, lahat tayo, ang gusto natin, makarating sa langit. Tama? Di ba? Yun yung gusto natin. Makarating tayo sa langit. Pero sabi doon sa gospel, kahapon, para ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan, ang una mong gagawin, ibigin ang Diyos. Kaya tatanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang priority mo para makamit mo yung buhay na walang hanggan? Ano yung uunahin mo para makamit mo yung buhay na walang hanggan? Ibigin ang Diyos. Kaya alam po ninyo, yung ginagawa po ninyong pagsisimba linggo-linggo, pagpapakita yan ng pagmamahal sa Diyos. Yung ginagawa po ninyong prayer meeting pag Monday, no? Pagmamahal yan sa Diyos. Kaya hindi kayo pupunta dito for the sake lang na, ay, maupo ako kasi mamaya pa alas 8, alas 9 pasok, makikijoin lang muna ako dyan. Hindi. May pagkakataon na pinalalalim ang inyong pananampalataya sa Diyos para ibigin ninyo ang Diyos. Kaya yung pagmamahal sa Diyos, kapag yan ang naging priority mo sa buhay, ano ang sabi ng Diyos doon sa gospel? Gawin mo yan at mabubuhay ka. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kaya yun ang una. Yun ang pinaka-priority natin, yung pagmamahal sa Diyos. At kapag nagawa mong mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, sigurado magagawa mong mahalin ang iyong kapwa. Susunod at susunod yan. Hindi po pwedeng mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang kapwa. Sasabihin ko sa inyo, pag hindi nyo nagawa yung pangalawa, hindi pa rin kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi lang ng Diyos sa mabuting balita, sabi ng eskriba, ano po ba ang dapat naming gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan?
Yun lang pala yung dalawa. No? Kinakailangan pala, mahalin mo lang ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kahit po ano na yung susunod dyan, basta mauna itong dalawang ito, sigurado makakamit mo yung buhay na walang hanggan. Kaya tatanungin natin yung ating sarili, ano ba ang priority natin sa buhay habang nabubuhay sa mundong ito? Ano ba ang gusto nating unahin? Bago natin sabihin, gusto nating maging mayaman, gusto nating umunlad sa buhay, pero ano yung dapat nating unahin? Kaya nga po, natatandaan ko lagi, si Tita Del, lagi niya yung ginagamit, yung salitang unlad. Alam niyo po ibig sabihin ng unlad? Ano ibig sabihin ng unlad? Unahin ang Diyos, no? Unahin natin ang Diyos, no? Yan yung lagi niyang sinasabi. Kasi yun naman talagang importante. Kahit sabihin mong malakas ka, matalino ka, magaling ka, pero kapag hindi mo inuna ang Diyos, wala yan lahat. Masasayang yan lahat. Yung lahat ng galing mo, lahat ng lakas mo, lahat ng talino mo, mawawala yan kapag hindi mo inuna ang Diyos. Tingnan po ninyo, maraming mga matatagumpay sa buhay, maraming mayayaman sa buhay, maraming maulad sa buhay, pero hindi masaya. Bakit? Kasi wala ang Diyos sa priority nila. Maunlad lang yung buhay nila, pero hindi masaya. Kaya anong ginagawa? Trabaho ng trabaho. Pagod na, ayaw pa rin huminto. Madami ng ari-arian, ayaw pa rin huminto. Bakit? Kasi hindi nakikita yung happiness. Wala pala dun sa yaman yung happiness na hinahanap. Wala pala dun sa dami ng ari-arian yung kaligayahan na hinahanap. Kaya patuloy at patuloy na gumagawa kasi hindi pa rin niya nakikita yung kaligayahan ng kanyang buhay. Kaya marahil, isa yan sa gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Kung gusto mong maging masaya sa buhay, kung gusto mong maging maunlad sa buhay, kung gusto mong makamit yung kaligayahang ibinibigay ng mundo, unahin mo munang mahalin ang Diyos. At sigurado, susunod lahat. Sigurado ipapakita ng Diyos yung kaligayahan ng mundo na hinaharap mo ngayon. Kaya tatanungin mo ngayon ang iyong sarili, ano ang priority ko? O ngayon po, nandito na kayo, may mga sarili-sarili na kayong trabaho, no? Kumikita na kayo lahat. Baka yung iba sa inyo, may mga pamilya na din. Di ba? Ano ang priority ninyo? Ano ang gusto nyong unahin sa inyong buhay? Kaya nga sasabihin sa inyo, minsan pag halimbawa sa pamilya ninyo, no? Ngayon itong panahon, sasabihin ninyo, araw ng linggo, kakausapin mo yung anak mo, no? Anak, sa linggo magsisimba tayo. Di ba? Minsan ganun yung mga magulang eh. Gustong-gusto yung mga anak kasamang magsimba. Anak, magsisimba tayo sa linggo. Tapos yung anak, antok na antok, ayaw gumising. Di ba? Ano mangyayari? Bago kayo pumunta ng simbahan, magsisigawan muna kayo. Magising lang, magbihis lang, matuloy lang na makapagsimba. Di ba? Marami pang pagtatalo sa loob ng bahay. Aayain mo lang magsimba yun, No? Gusto mo lang makasama yung anak mo, yung buong pamilya mo na makapagsimba. Pero dahil ayaw nung anak, mansisigawan mo pa, pagagalitan mo pa, bumangon lang. Minsan, sa loob ng tahanan, mapapansin ninyo, pagsisimba lang yung gusto nyong gawin. Uunahin nyo lang na magpasalamat sa Diyos kasi araw ng linggo. Pero mararanasan ninyo, mag-aaway pa kayo, magkakagalit pa kayo, magkakaroon pa ng tampuhan. Kasi may isang ayaw magsimba, may isang gustong-gustong magsimba. Kaya pansinin ninyo, yan yung sinasabi sa mabuting balita. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka maghahatid ng kapayapaan. Hindi magiging payapa minsan. Minsan may pagtatalong magaganap. Pero hindi mo pa pwedeng iwanan at sasabihin mo, sige na nga, huwag na tayo magsimba. Sige, para hindi na tayo mag-away. Hindi po pwede. Kinakailangan mong ipaglaban kung ano yung dapat mong unahin. At walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya tatandaan po ninyo, huwag kayong sasama ang loob o huwag kayong magagalit kapag laging ang gawain ay patungkol sa Panginoon. Kasi dapat yan ang ating priority. Kapag sa Diyos, hindi po pwedeng tinatamad,
hindi po pwedeng walang oras, hindi po pwedeng walang panahon. Kapag tungkol sa Diyos, laging buhay, masigla, at gustong-gusto ang ginagawa. Kaya papaalala ko po sa inyo pag Monday, no? Kahit po galing kayo ng linggo, mahaba yung Sabado at Linggo, mag-inuman kayo, naglasing man kayo, nagpuyat man kayo, dapat masigla kayo pag mayroong prayer meeting na katulad nito. No? Huwag niyong iisipin na, Monday na naman, pupunta na naman kami sa gym, magsasayaw na naman kami, no? Makikinig na naman kami sa mga reflection. Hindi po pwedeng sabihin natin, parang walang gana. Dapat laging nandoon yung buhay natin. Kasi lahat ng mayroon tayong ginagamit sa buhay natin habang nabubuhay sa mundong ito, lahat yan galing sa Diyos. At sa simple at oras na ibinibigay natin, kahit kaunti lang, na ipapakita natin na mahalaga ang Diyos sa ating buhay. Kaya pagkatapos ninyong maipakita yung pag-ibig sa Panginoon, sigurado mas madali makipagkaibigan, magmahal ng kapwa, kasi lagi nating nauunang ipakita ang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, sa ating pagpapatuloy ng buong isang linggo, sana ito yung lagi ninyong baunin sa inyong buhay, na sana ang priority natin, laging nauuna ang Panginoon. Wala nang iba. No? Wala sanang mas hihigit pa sa ating gustong unahin sa buhay. Laging ang Diyos ang pinakauna at walang hihigit diyan. Kasi kapag may humigit sa Panginoon, sigurado lahat babagsak. No? Pero kapag maganda ang pundasyon na lagi nauuna ang Panginoon, sigurado magiging matibay ang ating buhay. At maging ang ating mga haharapin sa buhay ay magiging matibay din. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.